ginatang kalabasa and green beans with shrimp. Mga kaibigan, ang lulutuin ko ngayon ay ginataang kalabasa na may green beans at hipon. Ayan ang aking mga ingredients, mga kaibigan. Nire-ready ko na. Ayan ang aking coconut milk. Ang ganda ng kalabasa. Ayan, samahan ninyo ako mga kaibigan. Mag-umpisa na tayong magluto. Ayan ang aking kawali. Maglalagay lang ako ng mantika. Kakantsahin nyo lang mga kaibigan, sunod ko ang bawang. Gigisa natin mga kaibigan. Papulahin ko lang ang bawang. Ayan. Pagkatapos ilagay ko na ang sibuyas. Gisa-gisa lang mga kaibigan. Isunod ko na rin ang luya, ginger. Pangpasarap din yan. Susutay lang mga kaibigan hanggang sa mag-brown. Ngayon, i-add ko ng kalabasa. Tigisa lang. Mix-mix ko lang mga kaibigan. Tapos, tatakpan. Mix ko ulit. Lalagay ko na ang green beans. Isang balot yan mga kaibigan. Pwede rin ang sitaw pero this time green beans ang ginamit ko. Lalagyan ko siya ng patis, fish sauce. Dalawang kutsara. Pangpalasa, paminta, syempre, at asin, salt. Nasa sa inyo mga kaibigan kung gaano kayo ka daming maglagay. Pero ako tama lang, ayoko nang masyadong maalat. Yan, mix ko ulit siya. Masarap ito mga kaibigan. Papadami ang ating kain ito. Isang buong kalabasa yan. Tatakpan ko siya muli para siya ay lumambot. Yan na. Mimix muna natin ulit. Lalagay ko na ang coconut milk. Isang lata. Yan lang ang ginagamit ko mga kaibigan. Tamang-tama lang yan siya. At maglalagay lang ako ng tubig sa lata ng coconut milk kasi may natira pang konti. Mga kalahating tubig lang dyan. I-add ko. Kasi masyadong thick yung coconut milk. Ayan.
Usually, hindi dapat tinahalo mga kaibigan, pero okay lang. Konting halo lang para mag-corporate yung lasa. Tatakpan ko siya ulit para lumambot. Ayan mga kaibigan, ang bango-bango na. Lalagay ko na yung siling labuyo yan mga kaibigan. Mas masarap yung medyo manghang. Mapapadami yung ating kain. Chine-check ko kung malambot na ang kalabasa. Takpan ko ulit. Kaunti pa. Ay, ang ganda na mga kaibigan, no? Ay, malambot na yung kalabasa. Ilalagay ko na yung hipon. Ayan. Hinuhuli ko mga kaibigan paglagay ang hipon, ang shrimp kasi madali kasing maluto yan. Kasi pag na-overcook ang hipon ay matigas, nakadikit siya sa skin ng hipon. May hirap kunin yung meat niya. Kaya ang technique is ihuli nating ilagay ang hipon. Konting asin pa mga kaibigan. Kakansyahin nyo lang kung ano yung panglasa ninyo. Nasa sa inyo mga kaibigan kung ano pang i-add ninyong mga pangpalasa. Pero ako, simple lang yung aking mga ingredients para masarap. Ma-feel niyo talaga yung linamnam ng ginataan. Ayan mga kaibigan, masarap yan. O diba, ang dali lang maluto ng hipon. Kaya pag nilagay ko yan ng unang-una, na-overcook na yung hipon, hindi na siya maanong kainin, nakadikit na siya sa skin. So, ganun mga kaibigan. Ganyan lang ang magluto ng ginataang kalabasa. Ay, ang sarap na, oh. Katakam-takam na mga kaibigan. Ay, ang bango. Akin ang titikman. Nako. Napakasarap talaga mga kaibigan. Tamang-tama lang talaga. Dagdagan ko pa ng kaunting paminta. Konti lang. At konting mix-mix pa. Nag-add ako mga kaibigan ng konting sugar, brown sugar. Konti lang para masarap lalo yung lasa niya. So, yan na. Ready na siya, oh. Ang sarap. Oh, luto na yung hipon. Oh, tingnan ninyo mga kaibigan. Ang ganda. Marami pong salamat sa inyo sa panonood ninyo. Sa inyong suporta. Maraming pong salamat. Ay, gutom na ako mga kaibigan. Tikman ko ulit. Ang sarap mga kaibigan. Kain na tayo. Ayan ang aking finished product. Thanks for watching. Follow for more.